tingnan niyo yan mga kaibigan, si PBBM binababoy nila. Nag-react ba tayo ng gano'n sobra-sobra? 'Di ba hindi? Hinahayaan lang natin sila. O 'pag nakita natin na grabe naman 'to, pindot, puwedeng i-report. Pero para mag-react tayo ng gano'n na sobra-sobra, hindi natin ginagawa 'yun as Marcos loyalists and Marcos supporters. Hinahayaan lang natin sila. Kasi alam natin, na kahit naman anong gawin natin, hindi naman magbabago yung ugali nila, talagang residente sila ng impyerno at hindi mo talaga sila puwedeng, ah, pagbawalan sa kanilang ginagawa kasi sila 'yun, yun sila, gano'n sila kasama. So, 'pag ginagawa nila kay PBBM, sige gawin niyo. Ako nga vlogger. Vlogger lang ako, vlogger lang, hindi naman ako presidente ng Pilipinas. Pero yung ginagawang meme sa akin ng mga DDS, ginawan ako ng meme guys. O gi Nilagyan ng mga itim yung ngipin ko dito, pagkatapos nilagyan ako ng gano'n na ako daw ay witch. Pagkatapos meron pang isa, inilagay ako sa loob ng kabaong din, loob ng kabaong. Meron pang isa na duster 'no, naka-duster yung yung babae pagkatapos ipinatong yung mukha ko na nasa street 'no, parang 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 taong yung parang mga taong grasa. Tapos may mga kasama na mga taong grasa din. Gano'n ginagawa nila sa aking meme, guys, 'no, iba-iba. Tapos yung isa pa 'no, yung nakatuwad 'no, nakatuwad. Si PBBM daw yun, nilagyan ng mukha ni PBBM. Pagkatapos kita yung puwet, pagkatapos nandun ako sa may puwetan yung mukha ko tapos dinidilaan ko yung puwet ni PBBM. Gano'n guys kasama, gano'n kasama ang mga memes na ginagawa sa akin ng mga DDS. Pero wala, wa ako pake, wa ako pake. Kasi naiintindihan ko sila, gano'n talaga isip nila, gano'n talaga sila kasama, Kasi kung iko-call out mo sila, bakit mo ako aba lalo lang yan matutuwa kasi nagagalit ka sa ginagawa nila. Kaya pinapabayaan ko lang, sige gumawa kayo ng gumawa ng memes, pakialam ko sa inyo. Sige pasikatin niyo ako, pakialam ko sa inyo. Gano'n po yung prinsipyo ko sa buhay. Hindi po ako nagagalit sa kanila, 'no? Kahit nagawan nila ako ng gawan ng memes, kung ano-ano mga, kalokohan na ginagawa nila sa picture ko, bahala kayo. Babalik naman sa inyo 'yan, Nandiyan, nandiyan ang Diyos, hindi natutulog. 'Yan ang prinsipyo ko sa buhay guys. Sabi ng Panginoon, "Vengeance is mine, I will repay." Ang Diyos ang, maghihiganti para sa akin. Gano'n 'yun mga kaibigan. Kapag ikaw ay inaapi, kapag ikaw ay ginagawa ng masama, pagdasal mo. Kasi at the end of the day, babalik 'yan sa kanila 100 times. Gano'n 'yun mga kaibigan 'no, kaya hayaan niyo lang sila sa kanilang mga ginagawa. Katulad ng ginagawa ng pangulo natin, nahayaan lang niya, hindi niya nire-rebut, hindi niya kumbaga puwede naman niyang gawin puwede namang gawin ng pangulo yung ginagawa ni ni Duterte dati 'di ba? Puwede namang murahin ni PBBM si Sara, "Ano bang ginagawa mo, walang iya ka." Puwede naman 'yun 'di ba? Pero hindi ginagawa ng pangulo natin 'yan. Kasi unang-una sa lahat ang pangulo hindi nagmumura. Pangalawa, ang pangulo mabuting tao. Pangatlo, ang pangulo maka-Diyos at pang-apat, ang pangulo ay hindi talaga siya nagagalit basta-basta. At ang pangulo natin very diplomatic at talagang mabuting tao. So, hindi siya magmumura. Unlike sa panahon ni Duterte, minumura niya si Leni. Ginagawan niya si Leni ng fake news. Ginagawa niya ng masamang masamang balita si Leni, na si Leni daw ay meron daw betka.
na isang congressman. Ginagawan niya si Lenny ng mga fake news, mga kaibigan. Naga-leaks. Alam niyo ba kung sino yung nagpasimuno ng Naga-leaks? Hmm, nandun yun, mga kaibigan. Sa ano yun, hmm, sabihin ko ba? 'Di umano ha, sa presidential communications yun. Martin Andanar daw yun, Naga-leaks. Yun ang yun ang pagkaka-relay sa'kin, Martin Andanar daw yun. Yung presidential communications dati ni Digong, sila daw yun. Gumawa ng website, Naga-leaks, para sirain si Leni Robredo. Oh, tingnan niyo nga, oh, yung pinakalat ni Digong na nagtatago na daw sa Amerika, yung bayaw daw ni Leni Robredo nagtatago na daw sa Amerika kasi drug lord daw. Kamukat-mukat mo, napanood ko. Mga kaibigan, supporter pa ako nito, supporter pa ako nito ni Digong. Napanood ko, ini-interview at siya mismo nagsabi, "Paano ako magtatago? Nandito ako, oh, at saka hindi ako drug lord." Hindi nga siya nakakita, bulag siya. Ginagawan ng mga Duterte, ginagawan nila ng paninira si Leni Robredo. Tingnan niyan mga kaibigan 'no, makapanira lang talaga sila. Oh, 'yan po ang katotohanan guys. Oh, siyempre, tayo noon, supporter pa tayo ni ano, ni Digong, oh. So, naniwala din kaagad tayo. Pero nung nakita ko 'no, nung nakita ko itong bayaw ni Leni Robredo na si Butch Robredo na inaakusahan nitong si Digong na drug lord daw at nagtatago na daw sa Amerika. Nung nakita ko na ini-interview siya, nandun lang pala siya, sa Naga at hindi daw siya nagtatago at hindi naman daw totoo na siya'y drug lord. Oh, oh, eh, di ibig sabihin fake news pala. Si Digong, kasi nagtatago na daw sa Amerika, oh, 'di ba? So, itong mga Duterte guys 'no, hari talaga sila ng mga fake news. Eh, sabagay inamin naman ni dating Pangulong Duterte na ang gawain niya 'di ba sabi niya sa tagal daw niyang naging piskal, natutunan daw niya kung paano magtanim ng ebidensya. So, inamin naman niya, na nagtatanim siya ng ebidensya. Inamin niya na expert siya sa pagtatanim ng ebidensya. So yun yung ginawa niya yan yan din ang ginawa niya kay PBBM nagsalita siya 'no, doon sa Maisog Rally na ang pangalan daw ni PBBM ay nasa PIDEA. Pagkatapos later on bawi siya, bawi. Ay wala yung pangalan niya sa PIDEA kasi kung nandun, babasahin ko yun, oh, 'di ba? Oh, ano yung laban bawi? Oh, 'di ba? Sinungaling, sanay na sanay magsinungaling. Like, like Sara Duterte 'no, talagang like father, like daughter 'no, sinungaling, 'di ba? So 'yan mga kaibigan 'no, ito pa, ito pa mga kaibigan 'no, itong kampo 'no ni Sara Duterte, 'di ba maaga pa lang guys, nagdeklara na si Sara, tatakbo daw siya, President of the Philippines 'no. Kasunod niyan mga kaibigan, kasunod ng kanyang pagdeklara, naglabas sila ngayon ng mga sunod-sunod na mga pa-survey na sinasabi sa mga pa-survey na nangunguna si Sara, na mataas daw ang trust rating, mataas daw ang performance rating, pero lahat yan mga kaibigan ay peke. Bakit siya naging peke, mga guys? Oo, meron talagang survey. Oo, yung mga survey firm, legit. May Pulse Asia, 'di ba? Legit na mga survey firm. Pero mga kaibigan, alam niyo ba, nahuli,
Nahuli yan guys, eh, nahuli. Alam niyo ba kung bakit laging, mataas itong survey ni Sara Duterte? Kasi pala mga kaibigan, ito palang mga survey na yan, ginagawa pala sa baluarte ni Sara Duterte, sa Davao, sa Cebu, sa baluarte nila diyan sa Mindanao. So meaning to say mga kaibigan, kukuha man sila ng sa Luzon, very, very few. Halimbawa guys 'no, kukuha sila 5% na tao, 'no, 5% lang na ang tatanungin sa Luzon. 2% sa NCR. Pagkatapos ilang porsyento lang din sa part ng, ah, sa Visayas medyo malaki-laki 'no, pero ifo-focus nila sa Baluarte, Cebu. Pagkatapos pagdating sa Mindanao andun na todo, todo na 75% diyan sa Davao. Siyempre lalabas nga naman mataas si Sara Duterte. Gano'n po yung ginagawa sa mga pa-survey. Napansin niyo hindi nila, ah, nilalagay, walang transparency kung ano yung ginawang method. Hindi rin nilagay yung mga, porsiyento ng iba-ibang mga lugar. Napansin niyo? Basta lang sila maglalabas ng survey, "Oh, mataas si Sara Duterte." "Uy, ganito." Booking na 'yan, booking na 'yan. Bakit nila ginagawa 'yan? Mindset. Para i-brainwash ang utak ng mga Pilipino na mataas nga si Sara at si Sara ay famous. Pero in reality, mga kaibigan, walang botante si Sara Duterte. Ang botante ni Sara, wala pang 1,000,000. Oh, 'di ba palagi kong sinasabi sa inyo na wala pang 1,000,000 ang botante ni Sara at meron akong ebidensya. Wala pang 1,000,000 mga kaibigan ang botante ni Sara at may ebidensya tayo diyan, 'di ba? Okey, paano ko nasabi na etong botante ni Sara ay wala pang 1,000,000? Paano natin nasabi? Okey, unahin muna natin yung mga facts. Unahin muna natin yung mga facts guys, Ito palagi ko ng sinasabi 'to, 2022 national election, PBBM, 31,000,000 strong Marcos loyalists, Marcos supporters ang bumoto kay PBBM. Solid North, sa norte solid, Manila landslide siya, NCR landslide. Pagdating sa Visayas meron pa din dahil sa Romualdez, dahil sa kay, Imelda Marcos Romualdez, 'no. Pagdating sa Mindanao meron pa rin, may botante pa rin. Pero siyempre mas malaki diyan ang mga Duterte, pero meron pa rin talaga. Guys, pagdating naman sa numbers ng mga registered voters, ang mga rich voters wala po sa Mindanao, nandito po sa Luzon. Rich voters nasa Luzon po. Kung titingnan natin 'no, dito po ang may pinakamalaki na voters sa Luzon mga kaibigan. Tingnan niyo, sa Luzon. I-research niyo yan para makita niyo. So dun pa lang, kitang-kita na guys, kitang-kita na yung ebidensya. Pangalawa, yung sinasabi ko nga, Marcos loyalists, Marcos supporters, solid votes ni PBBM 31,000,000. Si PBBM hindi siya puwedeng iboto ng dilaw, siyempre never again 'yan to martial law, hindi siya puwedeng iboto ng Pinklawan, andiyan si Leni Robredo. Lalong hindi siya iboboto ng mga supporters ni Ping Lacson kasi ang sabi ng mga supporters ni Ping Lacson, katulad ng kaibigan ko, "Ay iboboto ko si Ping Lacson kahit manalo o matalo, at least naiboto ko si Ping Lacson." Gano'n yung kanilang mindset, yung mga may gusto kay Ping Lacson. Lalong hindi naman iboboto ng mga Manny Pacquiao
si PBBM kasi andiyan si Manny Pacquiao, eh. 'Yun ang sinusuportahan nila. At lalong hindi puwedeng iboto si PBBM ng mga DDS, kasi sinunod nila si Digong. Ang mga DDS po sinunod po nila si Digong, 'wag iboto si PBBM. Kita niyo nga, eh, si Sasot si Sasot umamin si Sasot hindi niya binoto si PBBM, ang binoto daw niya si Leni Robredo. Oh, 'di ba? Umamin si Sasot. Ang mga DDS guys hindi sila nag-BBM. Eto ha, ang mga DDS kasi, Duterte diehard supporters, nanggaling yan sa Dilawan, eh. PDP yan, eh, PDP laban yan, eh, nanggaling talaga yan originally, Dilawan. Tapos nung si Duterte, 'di ba, kinamkam niya yung PDP laban, ngayon, yung mga PDP laban yung, mga Never Again, mga Never Again to Martial Law, yung mga galit sa Marcos, mga kaibigan ay kumbaga, nung panahon ni Duterte, kinakalaban si Duterte kasi nga dahil sa war on drugs 'no. Nung mayor si Duterte, mayor pa siya diyan, kinakalaban siya sina Leila de Lima, yung mga yung iba pa kinakalaban siya kasi nga dahil sa war on drugs. So ang ginawa ni Duterte mga kaibigan 'no, yung mga kilala na kaalyado ng mga PDP 'no, katulad na lang ni Leila de Lima 'di ba, Liberal Party 'yan. Pero kung titingnan natin nandun talaga 'yan sa opposition 'no, kina Coco Pimentel ganyan, mga Liberal Party 'yan, eh, mga kaibigan, eh. So, etong si Duterte, nag-form siya ng panibagong ano guys, eh, 'no, yung PDP laban at parang tinanggal niya yung mga dilaw at inangkin niya yung PDP laban as kanya. Pero kung titingnan yung PDP laban sa dilawan 'yan. Coco Pimentel 'yan, eh, mga kaibigan, eh. Ang ang nagtatag ng PDP laban ay si Nene Pimentel na tatay ni Coco Pimentel. So, ang nangyari mga kaibigan, pinatalsik si Coco Pimentel. Instead na dapat si Coco Pimentel ang mag-manage ng PDP laban kasi ang nag-ano niyan, ang nagtatag niyan ay tatay niya, si Nene Pimentel, pero inagaw ni Duterte. So, meaning to say mga kaibigan, itong si Duterte nag-form siya ng yung panibagong ano niya at yan yung mga green 'no, DDS yan yung mga green. Kasi nag-start yan yang mga DDS na yan, panahon pa na mayor pa si Duterte at ang unang tawag talaga diyan, Duterte, Davao Death Squad. Yan talaga yun mga guys 'no. So yan yung DDS na yan. So ngayon mga kaibigan, eto na, yung mga DDS, hindi merong ano diyan, nandiyan pa rin yung kanilang pagmamahal sa Liberal Party, sa mga dilaw. So yung mga DDS, dalawa yung kanilang ano, kanilang tinatambal kay Sara. Meron silang Rosa, 'no, Rosa, Robredo Sara. Meron din silang, kay Isko tsaka kay Sara, 'no? Yan yung mga kaibigan, eh, meron silang Rosa, meron din silang kay Isko tsaka kay Sara, 'di ba? Pero itong si Digong, wala siyang partikular na presidente na sinabi na, "Uy dito kayo kay Isko," wala, eh. Pero sinabi lang ni Digong, "Huwag kayong mag-BBM kasi si BBM weak leader, naggaganon, hindi mo maasahan sa panahon ng ano, ng krisis." So yung mga DDS, naghanap po sila at yung mga DDS nahati po. Yung kanilang presidentiable nahati po, yung ibang DDS nag-Leni, Leni Sara. Yung ibang DDS naman nag-Isko Sara. So meaning to say, wala pong DDS na bumoto kay PBBM. Wala. Walang DDS na bumoto kay PBBM kasi ang binoto ng mga DDS ay Isko Sara, meron naman, ah, Robredo Sara. Yun po, yun, Isko Sara tsaka Robredo Sara. So meaning to say guys, kapag DDS ka, hindi ka boboto kay Sara. Katulad ng sabi ko kanina, si Sasot 'di ba umamin.
na ang binoto niya nung 2022 election ay si Leni Robredo. Rosa Robredo Sara, yun ang binoto niya. Kaya mga kaibigan, yung 31 million na boto ni PBBM, solid yun. Marcos loyalists, Marcos supporters. Ngayon, kaya si Sara Duterte ay naging 32 million. Kasi nga, yung 31 million ni PBBM, tayo yun, Marcos loyalists, Marcos supporters, ibinoto natin si Sara. Kaya si Sara ay naging 32 million. Ngayon, hindi na tayo boboto kay Sara, ayaw na natin sa kanya kasi nga binababoy niya ang pangulo natin at ang administrasyon. Kaya sa darating na 2028 national election, yung 31 million hindi na boboto kay Sara kasi tayo yun, Marcos loyalists, Marcos supporters. So ang matitira na lang kay Sara, 1 milyon. Ang problema, marami din sa mga DDS ang ayaw na kay Sara. So malamang mga kaibigan, pagdating ng 2028 national election, ang boto ni Sara Duterte, wala pang 1 milyon. Real talk tayo dito ha, walang personalan. Ang boto ni Sara Duterte by 2028, wala pang 1 milyon. At kung wala pang 1 milyon ang boto niya, sure hindi siya mananalo. Yan nga ang dahilan mga kaibigan kaya atat na atat talaga sila na palayasin ang Pangulo kasi alam nila na hindi kakayanin ni Sara Duterte na manalo kapag nag-undergo siya sa isang democratic election. Alam ni Sara Duterte na hindi siya mananalo. Natching ako guys, no? Alam ni Sara Duterte na hindi siya mananalo. Kaya kailangan nilang patalsikin ang ating Pangulo. Yun lang ang pwede niyang gawin. Patalsikin ang Pangulo natin nang sa ganon ay maging Pangulo siya ng Pilipinas. At pagdating ng 2028, dahil siya ang Pangulo, syempre tatakbo yan. Meron siyang makinarya, dadayain niya ang eleksyon para Pangulo ulit siya. So lalabas ngayon na ilan na? 6 plus 3, 9 years. 'Di ba? 9 years. 9 years siya na magiging Pangulo ng Pilipinas. Yun po yun mga kaibigan. Real talk tayo dito. Yan po ang dahilan guys kung bakit gustong-gusto na nila na patalsikin ang ating Pangulo dahil alam po ng kampo ni Sara Duterte na hindi po talaga mananalo si Sara. Tingnan nyo ha, ilang beses na sila nag-people power. Ilang beses na sila nanawagan ng people power. Ilang beses na silang nanawagan patalsikin si PBBM. May nangyayari ba? May pumupunta bang tao? 'Di ba wala? Kaya nga 'di ba nakiki-hijack sila ng rally ng INC? Kaya nga 'di ba naki-hijack sila ng rally ng mga dilawan, ng mga pinklawan, ng mga grupo, ng mga civic group. Nang-hijack sila ng rally kasi kapag DDS lang ang nanawagan, wala pong tao. Remember, mga kaibigan, 1 linggo sila sa EDSA. Nanawagan ng rally, sinong nandun? Sinong pupunta? Puro vlogger. Nag-away-away pa. Ganon po guys. Wala po, walang tao. Wala pong tao. Wala pong supporter si Sara Duterte. Hindi po siya makakapagpanalo ng kanyang sarili sa 2028. Wala po. Wala. 'Di ba? Wala po. Walang hindi niya mapapanalo ang sarili niya. Real talk lang tayo dito, walang personalan. Hindi mapapanalo ni Sara Duterte ang kanyang sarili. Wala siyang butante. Tingnan mo ha,
Nangampanya siya Duterten daw, ha? Nangampanya siya Duterten. Oh, ano nangyari? Nanalo ba ang Duterten? Hindi. Nangampanya siya. Oh, sabi pa niya, ha, "Oh, wag niyong iboboto si Joel Chua, wag niyong iboboto." Oh, ano nangyari? Oh, nanalo si Joel Chua. Ano pa? Itong nakaraan, tinaas niya si Iliaga, yung kalaban ng anak ni Akop. Oh, 'di ba naglabas pa sila ng, survey, landslide daw itong si Iliaga. 78 ba percent? Tapos yung anak ni Akop 20% daw. Naglabas sila ng peking survey para i-kondisyon 'no, ang isip ng mga taga-Antipolo. O ano nangyari? After the election, lumabas landslide ang anak ni Akop. Oh. Meaning to say, si Sara walang boboto sa kanya, walang naniniwala sa kanya, walang follower. Eto nga lang, mga kaibigan, fact, fact ito, This is facts, mga kaibigan. Tingnan niyo, may papakita ako sa'yo. Facts 'to, guys. Ah, wala talaga guys, 'no? Wala talaga. Guys, si Sara Duterte, 3 taon na siya. 3 taon na siya, guys, na, Vice President ng Pilipinas. Tingnan niyo, 3 years na siya na Vice President ng Pilipinas. Dati mayor ng Davao. Ngayon, 3 years na siya ngayon, Vice President of the Philippines. Tignan niyo yung kanyang page. Pakita ko sa inyo. Tignan niyo yung page niya. Okay. I-ano natin, i-close up. Close up natin. 3 years na siya, Ilan ang followers niya? 3.2 million. 3.2 million followers. Yung pangulo natin, ilan? Ang pangulo natin, Bongbong Marcos. Tingnan natin, Bongbong Marcos. 7.3 million. 'Di ba? Pangulo natin 7.3 million. Si Sara Duterte 3 lang. 3 million. Tapos pag tiningnan mo pa kung sino yung mga nag-ano sa kanya, nag-follow. Ang dami dito, guys, mga kasamahan namin mga vloggers. Kasi nga nag-unity dati, 'di ba? Andiyan, mga kasamahan nating vloggers, naming vloggers, Si Balita at Kaalaman, sina RJ Angeles, yan. Pati yung admin Rich ko, nakapollow din sa kanya. So, tingnan mo mga kaibigan, dami pa mga loyalista nag-follow sa kanya. Pero pagdating ng eleksyon, syempre, hindi kami boboto sa kanya. Dito pa lang makikita mo na, wala talaga siyang tao. Samantalang yung pangulo natin, 7.3 million. Samantalang si Sara, 3.2 million lang. 'Di ba? Wala, guys, walang tao si Sara, wala. Wala siyang botante. Walang botante si Sara Duterte. 'Di ba?
Ah, tingnan natin yung mga nagre-react dito kay Sara Duterte. Ah, oh. Ay, ay naku. Tignan niyo guys, itinago kasi mahahalata na trolls. Ayan, oh. Oh, oh. Hindi mo nakita kung sinong mga tao na nagre-react kay Sara Duterte, oh. Itinago guys, kasi nga para hindi makita na trolls pala na mga inchik, na mga Indian. Oh, 'di ba? Oh, oh, 'di ba? 'Yan 'yun guys. Oh, tingnan pa natin yung isa niyang post. Tingnan natin kung the same, kung itinago din. Oh, kita mo, oh. Oh, itinago. Oh, ang nakalagay dito, "You can see the total number of people who reacted to this post, but only the names of friends who have reacted will be shown." So, mga kaibigan, hindi pinapakita. Dati 'di ba guys, may dumalaw sa page ni Sarah. Tiningnan ngayon sino mga nagla-like. Nakita puro inchik, merong Indian. Yun ang dahilan kung bakit tinatago na ngayon. Kasi guys, karamihan ng reactors ni Sara Duterte, troll, galing sa troll farm ng China. Oh, kita mo mga kaibigan? Oh, kitang-kita yung kasinungalingan, 'di ba? Oh, kasinungalingan, oh. Kunwari maraming nagre-react pero puro troll farm. Puro pala mga ano, troll. Oh, grabe, 'di ba? Oh, tingnan natin sa pangulo, ah, tingnan natin sa pangulo, 'yan. Ang pangulo natin, 7.3 million. Oh, akala ko ba maraming galit kay PBBM? Akala ko ba masikat si Sara, sabi ng mga DDS? Bakit 7.3 million ang followers ni PBBM, tapos si Sara 3.2 million lang. 'Di ba? Oh. O sige nga, paano niyo 'yan ire-reconcile? Paano niyo ipapaliwanag na sinasabi niyo mas sikat si Sara, maraming followers, bakit 3.2 million lang si Sara, samantalang si PBBM 7.3 million? O sige nga, oh, sige nga, hindi niyo mai-rebut kasi totoo yung sinasabi ko, 'di ba? Oh, wala kayo, wala kayo. Kayo ay mga ano, mga eng-eng, 'di ba? Oh, oo. Sandali, type natin, Sara Duterte. Tingnan natin yung page, Sara Duterte. Tingnan natin, Sara Duterte. Yun lang, kaunti lang talaga ang tao 'no, kaunti lang talaga ang mga followers ni Sara Duterte. Tingnan niyo, oh, tiningnan ko mga ang group na Sara Duterte, yan lang, oh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 43 lang. I-ano natin, Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Yan, tingnan natin, Bongbong Marcos. Tingnan natin. Yan.
Wow, grabe, ang dami, ang dami, Tapos ang dami pang mga ano, talagang hundreds of thousand ang mga ano, ang mga members. Oh, ang daming group, ang daming gumawa ano, ang daming mga taong gumawa ng mga grupo para sa ating pangulo, 'no? Kay Sara Duterte konti lang. Ibig sabihin hindi talaga sikat si Sara, 'no? Hindi siya sikat. Hindi katulad kay PBBM, 'no? Makikita mo sa lahat ng sulok ng Facebook, nandiyan grupo for PBBM, 'no? Sikat talaga ang ating pangulo. Real talk lang tayo, walang personalan. Real talk lang. Sikat talaga ang ating pangulo, 'no? Marami ang mga talagang, sumusuporta sa ating pangulo. Real talk lang tayo, walang personalan. I-join ko nga ito, i-join ko, yan, dami. So yung iba mamaya ko na lang i-join, ang dami guys, 'no, dami, mga talagang ano, puro Marcos, oh, dami, oh, oh, 'di ba? Oh, sikat talaga si ano, si PBBM. Si Sara hindi, sikat supoy. Si Sara sikat supoy, si PBBM talagang sikat, 'no? Oo. Oh, guys 'no, naka-isang oras na ako. Maraming maraming pong salamat 'no, sa inyong panonood 'no, mga kaibigan. Salamat po 'no, always Ma'am Marcos Yarn, Bernard salamat, salamat po. Ah, Solo, sabi ni Solo, "The supporters are just quiet." Maraming salamat Solo 'no, salamat po sa iyong panonood. 'Yan, maraming salamat. 'Yan, okey mga guys 'no, maraming maraming salamat. Bye-bye and God bless. Bukas muli, live tayo. Bye.